Samantala, nanumpa na bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema si dating Solicitor General Francis Ardalesa. Dahil hindi agad nag-appoint ang Pangulo nung wala pa siya sa JBC shortlist sa mga nominado, ang tanong na ilan, maapektuhan kaya ang desisyon ni Ardalesa sa mga isyong sangkot ng palasyo tulad ng Disbursement Acceleration Program o DAP? Saksi si Teresa Andrada. Masayang nanumpa bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema si Solicitor General Francis Ardalesa. Obviously, you're happy. Well, yes, of course. Kasunod nga ng seremonya na sinaksihan ni Justices Mariano del Castillo at Teresita de Castro, ipinasyal pa si Ardalesa sa Supreme Court kabilang sa kanyang magiging opisina. Para bang walang pinagdaan ng kontrobersya ang appointment sa kanya. Nakahapon lang naikasa ng palasyo isang araw bago ang deadline ng pagpuno sa nabakanting posisyon nang nagretirong si Associate Justice Roberto Abad. Kahapon lang din kasi naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na kumakatig sa petisyon ni Ardalesa na kumikwestiyon sa hindi niya pagkakasama sa shortlist ng mga nominadong maging Associate Justice. Utos ng Korte, isama si Ardalesa sa listahang ito na inihanda ng Judicial and Bar Council na siya namang pinagpipilian ng Pangulo ng magiging appointee. Hindi kasi siya isinama sa listahan kahit na isama na sa mga dating JBC shortlist matapos harangin ni mismong Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ayon sa ilang ulat. Walang tugon dyan si Sereno pero sabi niya sa isang pahayag na way maging matagumpay daw si Ardalesa bilang kasamahan nila. Kung tutuusin, pwede namang nag-appoint na ang Pangulo mula sa original na shortlist pero ginawa ito nang mapasama na si Ardalesa sa listahan. Paglilinaw ng palasyo, we did not exert any pressure on, especially on the JBC. As you see, the JBC excluded the name of the Solicitor General Ardalesa, and I suppose the Supreme Court had to make a decision at that point because they were also very well aware of the deadlines. Sa kabila niya, nangangamba ang ilan kabilang ang Bayan Muna Party List sa posibleng epekto ng tila raw pagkakaroon ng utang na loob ni Ardalesa sa palasyo sa kanyang independence. Kabilang sa mga aabangan na magiging posisyon ni Ardalesa sa issue ng Disbursement Acceleration Program at Enhanced Defense Cooperation Agreement na ipinagtanggol niya bilang Solicitor General at ngayon may nakabinbin pang motion sa SC. Dapat si Justice Ardalesa hindi kasama sa desisyon sa MR kasi nalulod ang dice laban sa mga petitioner kung yung new appointee ng presidente na nag-defend sa presidente sa DAP magdidesisyon doon sa MR. Nagpapasalamat man sa Pangulo, tiniyak ni Ardalesa ang gagawin niya ang trabaho ng may integridad at independence at isa sa isip ang interes ng sambayanang Pilipino. Ipinagtanggol din ng palasyo ang pag-appoint kay Ardalesa na cum laude sa UP College of Law, third placer sa bar exams at nag-Masters of Law sa Harvard Law School. His work and competence as Solicitor General, that was one of the reasons why he chose Solicitor General Ardalesa. Ipinagtanggol din si Ardalesa ng ilang kapwa abogado. Kung inaasahan ni Presidente na magkakaroon siya ng sunod-sunurang justice, bigo na naman siya. Wala po akong kaduda-duda na itipindyente itong si Justice Ardalesa, no? At ang kanyang magiging amo po ay ang Republika at ang ating saligang batas. At bago naman si Ardalesa, may 4 ang naunang Aquino appointee sa Korte Suprema. Sa kabila niya, nakabangga pa rin ng palasyo ang mataas na hukuman sa ilang issue, kabilang na nga ang DAP. Ilang mahistrado na rin ang nakalaban ng mga appointee nila, tulad ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr., appointee ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero nagdeklarang legal ang paghalili kay ERAP ni nooy Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.